Yan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga ka-business, mga kapapi. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay muli po nating gawa ng reaction. Itong magkakapatid na mahiyain na tinagurian nga pong zombie ng kanilang mga kapitbahay. Sa reaction video po natin ito, ay tatalakayin po natin dito kung tama nga ba itong ginawa nitong si Starax dito sa magkakapatid na ito. Pero bago po tayo magsimula dito sa ating gagawing reaction video, ay syempre lagi po natin paalala na patuloy lang po nating suportahan ang ama ng kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang. At ganon din po itong si Kalingap Rob at syempre ganon din po si Ate Edna Vlog, ang butihing may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. At syempre ganon na rin po ang butihing may bahay ni Kalingap Rob na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At ganon din po ang lahat ng Kalinga partners at lahat ng Kalinga reactors. At yun, isama na rin po natin sa patuloy nating susuportahan ang Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, at Mrs. KB Official. Yan, suportahan lang po natin sila. At ito na nga po mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Tuloy na po tayo dito sa ating gagawing reaction video patungkol nga po dito sa tatlong magkakapatid na talaga namang hindi natin na maipaliwanag kung bakit nga ba ganito ito kasobra-sobra naman ang pagiging mahiyain. Nung unang na-vlog ito nila Kalinga Prab, ako sa bahagi ko, medyo nauunawaan ko pa itong magkakapatid na ito eh. Kasi sabi ko nga eh, hindi lang minsan ako nagkita ng mga ganitong klase ng tao. Dahil laki ako sa probinsya na may mga katutubo sa probinsyang kinalakhan ko. Pero habang tumatagal, parang tila ba masasabi kong mas magaling pa nga sa kanila yung katutubo. Dahil sabi ko nga, yung mga katutubo na mga kababayan natin laki din sa mundo, isa, dalawa, tatlo na beses mo siyang puntahan, maaaring hindi mo pa sila makausap na maayos. Pero yung pa-apat, pa-lima, pa-anim at mga susunod pang pagpunta mo doon, makakabiroan mo na sila, makukuha mo na agad yung loob nila. Pero itong tatlong magkakapatid na ito, napakaraming beses nang pumunta dito nila Kalinga Prab. Pero hanggang ngayon, ganito pa rin yung sitwasyon nila. Halos hindi pa rin sila makausap. At ang medyo nag-improve nga lang dito ay itong si Chris. Bagamat itong si Melissa at saka itong si Bea, may pinagbago na rin. May improvement na rin kahit kaunti. Pero sobrang kaunti lang yung improvement nila. Di ba mga kalingap, mga ka-business, mga papi? Kaya alam nyo, minsan makakapag-isip din tayo na meron nga bang karanasan itong tatlong magkakapatid na ito na naging dahilan ng kanilang pagkatrauma kaya sila umabot sa ganitong sitwasyon. Di ba? Kasi hindi na normal eh. Hindi na normal yung pagiging mahiyain nila. Sabi ko nga to the highest level talaga ang pagiging mahiyain ng tatlo magkakapatid na ito. Lalo na nga itong si Bea at saka si Melissa. Kasi si Chris medyo okay na eh. Pero ito si Bea at saka si Melissa. Iba. Iba talaga yung pagiging mahiyain nila. Kasi ilang beses na silang inilabas. Nito sila Kalinga Prab. Pero sa tuwing sila'y ilalabas nito sila Kalinga Prab. At andito na sila sa yugto nakakain. Ni minsan, hindi yan napakain o napasubo man lang. Ito si Melissa at si Bea. Si Chris,
kumakain yan sa pulyan. Kahit nung unang labas nila, nung dinala sila nila Kalinga Prab sa SM, kumain yan si Chris. Pero ito si Melissa at si Bea, kahit nung sila mag-picnic, hindi yan kumain. Alam nyo nung unang may vlog ito nila Kalinga Prab, doon sa comment section, wala kayong negatibong mababasang comment doon. Puro ang comment doon ay naaawa sa kalagayan o sitwasyon na magkakapatid na ito. Pero ngayon, napakarami ng comment doon na naiinis na dito sa tatlong magkakapatid na ito. Bagamat hindi sila binabash, pero andun yung katotohanan na marami na sa kanila ang naiinis sa mga viewers ng Kalingap. Kasi nga, sobra-sobra naman yung ipinakikita nilang pagiging mahiyain. Na tila ba wala na silang pakisama dito sa mga taong nagtsatsaga na tumulong sa kanila. Sinisikap na sila'y mapabuti. Sinisikap na sila ay mag-improve. Lalong-lalo na nga doon sa pakikisama nila o halubilo sa kapwa. Pero hanggang ngayon, halos hindi sila makitaan ng improvement. Diba? Meron tayong nakitang kaunting improvement, pero yung tagal na binablog na ito nila Kalinga Prab, ganyan pa rin lang ang kanilang improvement. Lalo na nga ito si Melissa at saka ito si Bea. Diba? Napakabagal. Ay halos hindi umuusad yung kanilang improvement. Buti na nga lang, itong si Kalinga Prab ay sobrang haba ng pasensya dito sa tatlong ito. At nakikita natin na ang hangarin talaga dito ni Kalinga Prab ay mabago ang pamumuhay ng magkakapatid na ito. Lalong-lalo na nga yung kanilang pakikipagsalamuha, yung kanilang attitude. Yun yung isa sa gustong-gustong mabago nito si Kalinga Prab. Kaya nga sabi ko dati, isang malaking hamon ito para kay Kalinga Prab. At dito masusubukan ang haba at lawak ng pasensya at pangunawa nito si Kalinga Prab. Diba? Kaya lang, hindi lang naman si Kalinga Prab ang nag-iisa sa team niya. May mga ka-team din siya na syempre naoobserbahan kung ano yung attitude nitong magkakapatid na ito. At maaaring doon sa team ni Kalinga Prab ay kumbaga ay medyo tinatamaan na rin ng inis. Diba? Bagamat pilit nilang inuunawa ang kalagayan ng tatlong ito, ay maaaring hindi mawala talaga dito sa kasama ni Kalinga Prab, dito sa mga K-Boys, ang medyo ay tinatamaan na nga ng inis dito sa magkakapatid na ito. Dahil dun nga sa ipinapakita nilang hindi na tamang attitude. Diba? Maaaring nag-iisip-isip na rin sila na paano nga ba nila ito matutulungan? Paano nga ba nila maaalis ang ganitong katangian nitong magkakapatid na ito? Na bagamat ini sila ay andun yung malawak nilang pag-unawa at hangarin na itong tatlong ito ay tuluyan ng mabago. Tuluyang ng mag-improve. Lalong-lalo na nga yung kanilang pakikipagsalamuha o pakikipagkapwa-tao. Katulad niya nitong itong ginawa ni Starax. Alam niyo, bagamat nagpakita ng kaunting gigil dito sa Starax sa pagsasalita dito dito kay Bea at saka kay Melissa, para sa akin tama lang
itong ginawa na ito ni Starax. Di ba? Tama lang na maramdaman nitong si Bea at saka nitong si Melissa na pag ipinagpatuloy nila ang ganyan nilang attitude ay may mga tao nang magagalit sa kanila. Di ba? Pero alam naman natin na itong ginawang ito ni Starax, ika nga ay panggulat lang eh. Alam naman natin na hindi naman talaga nainis dito itong si Starax ng ganito. Kumbaga parang binulat lang niya itong si Melissa at si Bea. Kasi nga, hindi sila kumakain. At pailang beses na nilang paglabas ito na hindi sila kumakain. Na pag nandito na sa yugto ng kainan, ay eto na. Ito na yung malaking problema nila. May isang subo. Hindi sumusubo ito magkapatid na ito. Aning dito si Chris. At sa pulito, kumakain talaga ito. Kahit nung unang beses nila lumabas, nung ay pinasyal sila dun sa SM. Kumain agad dito si Chris. Pero ito si Bea at saka si Melissa, ni isang subo. Kahit nung nag-picnic sila, hindi ito sumubo. Kahit nga ito sila Kalinga Prab ay umalis na doon sa kubo para makakain man lang sana itong si Melissa at saka itong si Bea. Pero hindi talaga yan napakain doon. At eto na nga, dito sa pagkakataong ito, hindi pa rin sila kumain. Kaya ito si Starax ay eto nakaisip ng ganitong paraan para bulyawin, gulatin itong si Melissa at saka si Bea. At sa tingin ko, naging epektibo. Dahil kahit papaano, kita nyo naman, kumain itong si Bea at saka si Melissa. At maaring pumasok sa isip nila na sa susunod, at hindi pa rin sila nakisama, hindi pa rin sila kumain, ay pwedeng may magalit na sa kanila. Diba? Yun yung kagandahang nakikita ko sa ginawang ito ni Starax. Kumbaga yun yung nakikita nating positibo dito sa naging action na ito ni Starax. Di ba mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi? At buti na lang naisip ito nitong si Starax. At least sabi ko nga, naiparating nitong si Starax dito kay Melissa, kay Bea at gano'n na rin kay Chris, na kung magpapatuloy sila sa ganitong attitude nila, ay may mga taong magagalit sa kanila. Di ba? Kasi hindi naman sila nakakapagbasa ng comments at hindi nila malalaman yung mga comments ng mga viewers na naiinis na sa kanila. Hindi nila malalaman yon. Pero kung ganitong actual na mararamdaman nila na may mga tao na nagagalit sa ipinapakita nilang attitude, makakapag-isip-isip sila na mali na pala ang kanilang ginagawa. At sana nga, sa ganiwang ito ni Starax, ay matauhan na itong magkakapatid na ito. Diba mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi? Sana naman, ay ito na yung maging daan para tuluyan na silang mag-improve. Para tuluyan na nilang iwan o maigpawan yung kanilang sobra-sobra naman pagiging mahihain. At sana pumasok sa isip nila na kung ipagpapatuloy nila ito, ay baka hindi lang itong si Starax ang magalit sa kanila. Kundi baka pati yung ibang kasama nito si Kalinga Prab at mismong si Kalinga Prab ay magalit na rin sa kanila o mainis na rin sa pinaggagawa nila o sa ipinapakita nilang pag-uugali. Sana maisip yan na magkakapatid na ito. Di ba mga kalingap, mga ka-business, mga ka-topic? At sabi ko nga ay sana ayan yung maging daan ng kanilang tuluyan ng pagbabago. At sana sa muling pagbabalik dito nila Kalinga Prab ay mas may pinagbago na itong mga ito. Mas may naging improvement na ito magkakapatid na ito nang dahil nga dito sa ginawang ito na Starax.
Pero dito, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, sa video na ito, dito sa vlog na ito ni Kalingap Ram, kapansin-pansin dito ang pagiging matamlay nito si Chris. Kumbaga kung matamlay na siya dati, ay mas naging matamlay siya nga dito. At nung kinakausap nga siya nito si Kalingap Ram, ay umabot pa doon sa napaiyak itong si Chris. At ito naman ay kauna-unawa. Dahil nga ito si Chris ay hindi maganda ang pakiramdam nitong araw na ito. At bago nga sila umalis dun sa bahay, ay nahipo pa ni Kalingap Rab na mainit itong si Chris. Kasi nga may lagnat ito. Kaya yung pag-iyak dito ni Chris at yung pagiging sobrang tahimik nitong si Chris ay para sa akin kauna-unawa. Kasi nga masama yung kanyang pakiramdam. Di ba? Pero sana sa susunod at ika nga ay okay na pakiramdam nito si Chris at sa muling pagbabalik nila Kalingap Rab dito sa magkakapatid na ito. Sana naman ay may mas malaki na silang improvement na maipakita. Di ba? At dito mga Kalingap, mga ka-business, mga kapapi, ang balak talaga dito nila Kalingap Rab, kaya nila inilabas itong magkakapatid na ito kasama itong si nanay, ay para may pasyon nila ang mag-iinang ito sa Bagasbas. Para ika nga ay malibang man lang. Kaya lang, ay dahil nga medyo masama ang pakiramdam nito si Chris, at ganon din itong si nanay, hindi din ika nga ay hindi din maganda ang pakiramdam nitong si nanay. Kasi sumasakit daw yung ulo niya. Kasi kagagaling din lang niya sa sakit eh. Ay dahil dito ay pinospone muna nito sila Kalingap Rab yung pagpasyal nila do sa Bagasbas. Kasi mas maganda naman talaga kung ipapasyal nila itong magkakapatid na ito, itong mag-iinang ito, nang nasa magandang kondisyon ang katawan nila para mas ma-enjoy nila yung kanilang pamamasyal. Di ba mga Kalingap, mga ka-business, mga kapapi? Kaya pagkatapos nilang kumain dito at matapos din silang kausapin nito si Pastor ER, ay minabuti na nilang umuwi. At sabi nga ni Kalingap Rab ay sa susunod na lang sila o nila ipapasyal itong magkakapatid na ito pag magaling na itong si Chris. At syempre magaling na rin itong si nanay. Kasi kung ngayon nga nila ito ipapasyal na ganito yung kondisyon nitong si Chris at hindi din maganda ang kondisyon ni nanay, ay hindi lang din nila may enjoy yung kanilang pamamasyal sa Bagasbas. At yan ang ating aabangan mga Kalingap, mga ka-business, mga papi, sa susunod. Yung muli nilang paglabas at yun, yung muli pagbalik dito nila Kalingap Rab sa magkakapatid na ito. Dito natin makikita kung nagkaroon nga ba ng ika nga ay epekto itong ginawa ni Starax sa magkakapatid na ito. At paano po, hanggang dito na lang muna po itong ating reaction video para dito sa magkakapatid na ika nga ay sobra-sobra ang pagiging mahiyain. At yun, sana po ay nagustuhan nyo itong aking munting reaction video na ito. At maraming salamat po doon sa patuloy na sumusuporta at patuloy na tumatangkilik sa aking mga ginagawang reaction video. At syempre, bago po tayo tuluyang magtapos, ay yun na lagi po nating paalala na patuloy lang po nating suportahan ang ama ng Kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang. At ganoon din po ito si Kalingap Rab, at syempre ganoon din si Ate Edna Vlog, ang butihing may bahay nito si Kuya Bal Santos Matubang. At syempre ganoon din po ang butihing may bahay ni Kalingap Rab na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At ganoon din po ang lahat ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. At isama na po natin sa ating patuloy na susuportahan, mga Kalingap, mga ka-business, mga kapapi, ang ka-business official, Papa Dins TV, ka-business family, at Mrs. KB official. At ganoon din po ang lahat ng kagwang ni ka-business, at syempre ganoon din po ang lahat ng reactors ni ka-business.
At ipaglalamin ko din po mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Makisuportahan din po itong lalagay ko sa screen. At eto po sila. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in. At ayan, makasuportahan po lahat yan mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. At ngayon pa lang ay nagpapasalamat na po ako sa gagawin nyo pong pagsuporta sa lahat ng sinabi kong channel na yan. At yun, para po, muli po ay maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. I love you all. Bye-bye.